Welcome back mga ropa, kwentuhan muna tayo. Pag-usapan natin ang napakagandang laban, napakabangis na laban sa pagitan ng kupunan ng Rain or Shine kontra sa kupunan ng Barangay Nebra sa may Game 5. Pero malamang sa malamang alam nyo na ang resulta ng game na to. Panalo nga ang kupunan ng Barangay. Nag-take over mode na sila as 3-2 sa serye na to mga ropa. Sobrang gandang performance na naman ang dinakita dito ng Barangay mga ropa at syempre ng kanilang mga players para talunin ang kupunan ng Rain or Shine. Dito nga sa game na to mga ropa, nagalit din itong si Justin Brownlee sa mga referees dahil hindi daw pumipito ang referees mga ropa, pero bukod dyan, halimaw na halimaw yung RJ Barrientos. Grabing monster performance ang ginawa dito ni RJ mga ropa, hindi siya mapigilan ng depensa ng kupunan ng Rain or Shine. At syempre mga ropa, grabe din ang mga plays ang ginawa dito ng kupunan ng Barangay mga ropa para talunin ang kupunan ng Rain or Shine dito sa may crucial Game 5. Nagkainitan nga din dito si Ralco at dito si Jonard Larito mga ropa, mainit at bakbakan talaga ang laban sa pagitan ng dalawang kupunan. Ngayon mga ropa, dito nga sa video na to, iisa-isa na tihimay-himayin natin ang nakakabilib na diskarte. May nakita nga din ako dito mga ropa, halos isang play lang talaga ang ginagamit ni Coach Team Cone mga ropa at ng kupunan ng Barangay para manalo sa kanilang mga games kontra sa kupunan ng Rain or Shine. Ngayon mga ropa, ito ang game analysis at breakdown. Barangay Nebra vs kupunan ng Rain or Shine semifinals game 5. Simulan na natin to. Okay, game. Ngayon mga ropa, dito na tayo magsimula sa may pinaka-importanteng parte ng laro. Under 5 minutes to mga ropa, 67-64 ang score. Nakahabol nga dito ang Rain or Shine mga ropa, 3 puntos lang ang kalamangan dito ng kupunan ng Barangay. At syempre mga ropa, ang kanilang i-import ang mayawak ng bola dito mga ropa, si Justin Brownlee. Ngayon mga ropa, ang unang play na sinet dito ng kupunan ng Barangay, Nards Pinto mga ropa, nagbigay ng ball screen dito kay Justin Brownlee para maharangan dito si Jalen Johnson na bumabantay kay JB32. Pero magandang recovery dyan ni Jalen Johnson mga ropa, nakarecover siya pero nagkaroon ng buwelo dyan si Justin Brownlee, natake niya dito si Jalen Johnson. Mintes man ang tirada, nakapingwit naman ang foul dito itong si Brownlee at nakapag-convert dito ng isang free throw itong si JB32. Basket is good. At sa possession nga dito ng Barangay mga ropa, this time naman RJ Barrientos naman nagmamando ng bola. Gumamit din siya ng screen dito mga ropa sa may babaw pero inikutan niya ni RJ. Nagkaroon kaagad ng space mga ropa para makadiretso papunta doon sa miring. Easy 2 points kaagad na nagawa dito ni RJ mga ropa na napakalimaw na performance na ginawa dito sa may Game 5. Siya din ang isa sa bumuhat sa Barangay mga ropa, silang dalawa ni Justin Brownlee. At dito nga mga ropa, good defense naman ang binigay dyan ng Barangay mga ropa. At the same time sa tingin ko, nagmintis lang din talaga ang tirada dito ng kupunan ng Rain or Shine. Pero sa pagkakataon na to mga ropa, ang nangyari, active hands by Japet mga ropa, na-deflect niya yung pasa. Bumagsak ang bola sa kamay dito ni Jalen Johnson na nag-attempt ng 3-pointer mga ropa pero nagmintis yan kay Jalen Johnson. Take note mga ropa, puro 3-pointer sa binanata ni Jalen Johnson mga ropa at sobrang alat niya sa may long range bomb. Katulad nga nito mga ropa, mintis ang kanyang tirada. At eto nga ulit mga ropa, paulit-ulit nga ginagawa ng Barangay. Syempre yung mga ball screen dito sa may ibabaw. This time mga ropa, nagkaroon ng hand of play si JB32 papunta kay Nards Pinto. At kitang-kita nga natin mga ropa, naharangan dyan yung primary defender ni Nards Pinto. Kaya nakadiretso siya papunta doon sa miring mga ropa at nagkaroon ng easy 2 points si Nards Pinto galing sa play na yan. Basket is good. At sumubok dito ang kupunan ng Rain or Shine sa mid-defense ni Japet mga ropa pero hindi umubra dyan ang atake ng kupunan ng Rain or Shine. At ang mas malupit ba dito mga ropa sa may transition, kitang-kita natin hindi pa full established dito ang transition defense sa kupunan ng Rain or Shine. Nakapwesto ka agad itong si Jeremiah Gray sa may right side corner 3-pointer at napin naman siya dito ni JB32 mga ropa. Kitang-kita natin solo dyan si Jeremiah Gray. Pinukol na 3-pointer mga ropa, pumasok ang tirada kaya sa isang iglap lumobo ulit sa 8 points sa kalamangan dito ng kupunan ng Barangay bago matapos ang third quarter. At another one mga ropa, sumubok ulit ng ganon ng Barangay na kung saan kick out ulit ng bola kay Jeremiah Gray pero mga ropa, nagmindes na to sa kay Jeremiah Gray. Nakuha na ng kupunan ng Rain or Shine yung rebound mga ropa pero grabe nga sila effort ang ginawa dyan ni Isaac Go. Nasundot niya yung bola, open na open si JB32 sa may perimeter, specialty niya yan. Pumasok ang tirada dito ni Justin Brownlee. Kaya sa isang iglap lumobo ulit 10 puntos sa kalamangan dito ng kupunan ng Barangay. At eto nga mga ropa, nagkaroon na ng open shot dito sa may perimeter pero malas talaga ang kupunan ng Rain or Shine dito sa may Game 5. At pagkabigay ng bola dito ni RJ kay Justin Brownlee na pumuposte mga ropa, specialty ni JB32. Pinanis niya gamit ang kanyang post move ang defense dito ng kupunan ng Rain or Shine para sa easy 2 points. Basket is good.
At sa wakas mga ropa, nabasag ang katahimikan dito ng kupunan ng Rain or Shine dahil sa wakas, nakabasket sila dito sa may right side corner 3-pointer. Pero ayan nga mga ropa, kita-kita natin, segundo na lang natitira. Ang nangyari dito, RJ Barrientos, pumukol ng 3-pointer mga ropa, hip 3-pointer top of the key, pero pumasok ang 3-pointer na yan para kay RJ. Dahil servitor 3-pointer pa ang ginawa dito ni RJ mga ropa. At dahil sa 3-pointer na yan, 84-72, natapos ang third quarter mga ropa, hawak na 12 points sa kalamangan ng kupunan ng barangay pagpasok ng final quarter. Pagbubukas ng final quarter mga ropa, maalat pa rin talaga ang kupunan ng Rain or Shine. Mintes ang tirada dito ni Kalen Johnson. At sa pagkakataon na to mga ropa, nag-attempt ng fast break ang kupunan ng Rain or Shine. Pero na-foul sila dito ni Scottie Thompson. At kita-kita nga natin mga ropa, ang reaksyon niya ni Scottie Thompson, hindi siya makapaniwala sa mga tawag ng referees na ginagawa sa kanya dahil 5 personal fouls kaagad si Scottie Thompson dito pagbubukas ng fourth quarter mga ropa, kaya hindi rin siya nababad ni Coach Tim Cone. At eto nga mga ropa, ang matchup dito ni Nards Pinto at Ralph Cu, sila nga nagbabantayan dito. Inatake dito ni Nards Pinto ang depensa ni Ralph Cu mga ropa, at good defense ang ginawa din ni Ralph Cu, enough resistance yan para magmintis ang tirada dito ni Nards Pinto. At eto nga mga ropa, sa kupunan ng barangay, Nards Pinto naman ang mayakong ng bola dito sa may ibabaw. Gumamit siya ng partial screen na binigay dito ni Justin Brownlee, at grabe namang step back 3-pointer ang ginawa dito ni Nards Pinto. Yun nga lang, sayang, mintis ang tirada dyan ni Nards. At sa pagkakataon na to, depensa ulit ang kupunan ng barangay. Inatake ang depensa dito ni RJ Barrientos, pero kitang-kita natin yung sundot na ginawa din ni JB32 mga ropa para mag-turnover dito ang kupunan ng Rain or Shine. At sa turnover na yan mga ropa, kitang-kita natin Justin Brownlee ang una sa may fast break. Left-handed layup ang ginawa dito ni JB32 para panisin ang depensa netong si Kalen Johnson mga ropa. Easy 2 points na nagawa niya ni Brownlee. Defense turns into offense para kay Justin Brownlee. At sa pagkakataon naman ito mga ropa, 2-man action ni Justin Brownlee at Ralph Cu. Ang nangyari dito, susubok sana sila ng pick and pop gameplay. Nagkaroon naman ng open shot dito si Ralph Cu mga ropa sa may 3-point area. Yun nga lang mga ropa, ang ginawa dito ni Ralph Cu, inatake niya ang depensa dito ng kupunan ng Rain or Shine. Ginawang 3v3 ni Ralph Cu ang laro mga ropa, at kitang-kita natin, nice finish, nice move ang ginawa din ni Ralph Cu mga ropa para magkaroon ng easy 2 points. Sa pagkakataon na to mga ropa, 13 points na ang hawak ng kalamangan dito ng barangay. 7 minuto na lang halos na natitira dito sa may fourth quarter. At ito mga ropa, possession dito ng kupunan ng Rain or Shine. Nanggan ng penetration na ginawa dito ni Adrian Nocum sa may kick-out niya ng bola papunta kay Jalen Johnson. Pumukol ng 3-pointer dito si Johnson mga ropa, pumasok naman ang tirada. Heto nga yung sinasabi ko sa inyo mga ropa, puro 3-pointers. Nagsettle si Jalen Johnson sa mga long range bombs mga ropa. Hindi siya umaatake doon sa may loob. Talagang puro 3-pointers at long range bombs ang kanyang ginagawa mga ropa. Kung dito sa possession na to ay nakapasok si Jalen Johnson, pero mostly mga ropa throughout this game ay nakasakit talaga mga ropa na puro 3-pointers lamang ang tinitirada ni Jalen Johnson. At ang nangyari dito mga ropa, paubos ang oras, buti na lamang kumat si RJ, at grabing turnaround perimeter jumper ang ginawa dito ni RJ mga ropa, panis ang kanyang defender para makakuha siya ng easy 2 points. At eto nga mga ropa, tulad nga na sabi ko, puro long range bombs ang tinitirada ni Jalen Johnson. This time naman 4-point shot ang kanyang pinakawalan, pero nagmintis na yan para kay Jalen Johnson. At sa pagkakataon na to mga ropa, RJ Barrientos na naman, umikot mga ropa, out of balance na, pero nakuha pa rin dito ni RJ ang right footing at pumasok ng tirada mga ropa, may kasama pang foul. Ano yung sabi ko doon sa intro mga ropa, halimaw na halimaw si RJ Barrientos. Talagang nagtulong sila ni JB32 para makuha ang crucial game 6 na to mga ropa. Grabing performance ang ginawa ni RJ dito sa may game 6. Score update tayo mga ropa, 96-81 na ang score, 15 points na ang hawak ng kalamangan dito. Nakupunta na barangay, 5 minuto alos na natitira dito sa may game. At ang nangyari nga dito mga ropa, 3-pointer JB32. Nagmintes mga ropa, pagkakataon para sa kupunan ng Rain or Shine. Yung mga first attempt sila mga ropa ay nagmintes, pero buti na lamang nagkaroon ng easy 2 points dito si Jalen Johnson doon sa kanyang layup. Nag-respond naman dyan ang kupunan ng barangay mga ropa. Ito nga ulit yung nag-iisang play na ginagamit nila na saan lagi namang nakapwesto si JB32 dito sa may perimeter. Favorite niya yan mga ropa, pero nangyari nga dito, hawak ni JB32 yung bola, binigyan niya ng hand-off screen dito, hand-off play dito ito si RJ mga ropa. At dahil sa hand-off play na yan, nauli dito yung primary defender ni RJ, nagkaroon siya ng espasyo dito sa may perimeter mga ropa. At tinirada kaagad ni RJ ang kanyang perimeter jumper. Hindi naman siya nagsisi dyan mga ropa, successful gameplay sa kanila ni JB32 dahil pumasok ang perimeter jumper dito ni RJ Vasquez Good.
Dito nga din mga ropa, makikita natin nagkakainitan dito si Jonald Clarito at itong si Ralph mga ropa. Ayaw nilang bumitaw sa isa't isa mga ropa. Pero ang pangyayari dito, ang nangyari dyan, RJ Barrientos yung gumando ng bola sa may ibabaw. Gumamit siya ng screen dito mga ropa, pag-atake, pag-penetrate. Natak niya ang depensa dito ni Jonald Clarito na bumabantay kay Ralph Koo. Kaya swing ng bola ni RJ kay Ralph Koo mga ropa, enough space para pumukol ng 3-pointer dahil nga natrack si Jonald Clarito kay RJ. Pumukol ng 3-pointer mga ropa at pinagbayad dito ni Ralph Koo ang depensa nitong si Jonald Clarito. Pero doon sa kabilang banda mga ropa, Jonald Clarito naman, binangga-bangga ang depensa dito ni Ralph Koo. Nakapag-convert din ng 2 points dito ito si Jonald Clarito mga ropa, nagbawian nga yung dalawang mainit, si 2 points na nagawa dyan ni Jonald Clarito. At eto nga ulit mga ropa, RJ Barrientos, eto na talaga, definition ng halimaw. Ang nangyari dyan, binabantayan siya dito ni Gian Mamuyak. At pag-atake dito ni RJ mga ropa, binatak niya yung bola, crossover mga ropa, sabay step back 3-pointer. Kita natin yung separation na nagawa din ni RJ mga ropa dahil sa kanya napakagandang move against dito kay Gian Mamuyak. 3-pointer ang pinukol mga ropa at mas maganda nga dito, pumasok ang tirada ni RJ mga ropa, basket is good. Grabing halimaw talaga si RJ Barrientos, hindi siya maawat lalo na pag 1-on-1 yung defense mga ropa, laging kinakarne ni RJ Barrientos ang 1-on-1 defense ng kupunan ng rain or shine. 104-86 na ang score mga ropa, tamba ako na ng 18 points dito ang kupunan ng rain or shine. Pero si Jonald Clarito mga ropa, gigil talaga. Pumirada na naman siya doon sa may lalim, nakakuha na naman siya ng puntos. At sa pagkakataon na to mga ropa, ang nangyari, sa may transition pa ay walang kabog-abog na 3-pointer ang pinakawalan dito ni Ralph Koo mga ropa at pumasok yan para sa barangay. At ang nangyari dito mga ropa, naagawan na ang kupunan ng rain or shine itong si Justin Brownlee. Adrian Noco mga ropa, ang bilis pero grabing chase down lang ang ginawa dito ni JP32. Grabing depensa ang kanyang ginawa, parang LeBron James. At dito nga natin mga ropa, makikita na nagagalit na si JP32 mga ropa dahil daw dapat may tawag ng referees sa pag-aagaw ni Adrian Nocum sa kanya. Nakachani pa nga ng kanilang 2 points dito ang kupunan ng rain or shine mga ropa, pero sa pagkakataon na yan 107-93 na ang score, kakaunti na lang ang oras. At ito nga mga ropa, Jalen Johnson na pagdesisyonan niyang umatake na papunta doon sa may loob. Kitang-kita nga natin mga ropa, malakas na player naman pero nagsisettle nga siya sa mga long range bombs. Pwede naman pala yung ganito mga ropa na kung saan pepwersa siya, ang laki naman yung player. Easy 2 points na nagawa niya dyan mga ropa, pero eventually hindi na yan enough mga ropa dahil doon sa may dulo 111-104 na tapos ang game na to mga ropa, nakuha ng barangay ang crucial game 5. 3-2 na ang serye mga ropa, kailangan tumablan ng rain or shine doon sa may game 6. Halimaw si RJ mga ropa, halimaw si Justin Brownlee. Full team effort na nangyari dito sa panalo sa may game 5 mga ropa ngayon. Ano masasabi nyo sa ginawang performance dito ng barangay? Pwede kayo mag-comment nyo sa bang opinion mga ropa, magkwentuhan tayo.